Magandang araw Sir Red at sa inyong mga tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Ako nga po pala si Alexis. Itong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay karanasan po ni na Papa at ng kanyang pinsan na tawagin na lamang nating Tito Ruben. Si Papa naman ay itago na lang natin sa pangalang Papa Goryo. Noon pa man Sir Red ay napapansin na po namin na halos close at tila magkapatid ang turingan ng magpinsang ito. Kaya tuwang-tuwa po kami at close na close kami kay Tito Ruben. Sa pagkakaalam namin, pareho din kasi sila ng nakahiligan at 1 taon lamang po ang agwat ng kanilang mga edad. Meron pong isang pagkakataon na napagkwentuhan po namin ang tungkol sa kanilang kabataan. Hanggang wala po talaga sa plano na mauuwi ang aming kwentuhan sa kanilang karanasan na nakakatakot. Napakahigpit daw po ng mga magulang nila nun. As in, lalo na nung sumapit nga po ang kanilang edad sa 17 at 18. Pahirapan nga daw po silang magpaalam para gumala lamang sa kabilang barangay, kung kaya't ang ginagawa daw po nila Sir Red ay kumukuha na lamang ng tiyempo sa tuwing sila po ay inuutusan. Tumatakas daw po sila papunta sa kabilang barangay at ang gagawin lamang nila ay makipagbilyar. Nagbabao na rin daw po sila ng flashlight noon Sir Red dahil alam nila na gagabihin na sila. Ang dadaanan po kasi nila noong mga panahong iyon ay ang maisan at madilim talaga kapag sumasapit na ang gabi doon. Nakakatuwa man pero ito po talaga yung lagi nilang kapilyuhan na ginagawa noon. Yung pera na sana'y pambili ng kung anumang mga stocks nila sa bahay ang siyang winawaldas nila para lamang makapagbilyar. Kahit nga po paulit-ulit na nila itong ginagawa at ilang beses na rin po silang pinaparusahan, patuloy pa rin po sila sa kanilang ginagawa. Kumbaga, paparusahan sila ngayon dahil sa kanilang pag-amin, magpapatay mali siya na as if walang nangyari, and then after 2 days, magbibilyar na naman sila ulit. Ganun pa rin, gagastusin pa rin nila yung perang pambili na sanay sa pangangailangan na lamang ng bahay. Hanggang sa mangyari nga daw po sa kanila ang isang gabing ito. Binabagtas daw po nila yung daan papunta sa kabilang barangay nang may makita daw po sila na matandang babae. Hindi daw po nila nakita talaga yung pagmumuka ng babaeng iyon Sir Red pero malinaw na naka-jacket ito at may makapal na hoodie. Inilawan nga daw po ni na Papa yung matandang babae na iyon nung kanilang flashlight. Pero dire-diretso lamang daw sila hanggang sa tuluyan nila itong malagpasan. Makailang hakbang pa lamang ang kanilang layo mula sa matandang babae. Bigla daw po silang natigilan, lalo at nang mapansin nila na wala na doon sa kinatatayuan niya kanina yung babae. Yun pala, nasa harapan na nila yung matandang babaeng iyon Sir Red at nakatitiyak sila na ito rin yung matandang babaeng nilagpasan nila kanina. Sa pagkakataon daw na ito, nakatanggal na yung hoodie nito kaya makikita na talaga ang itsura ng babae. Sabi nila Papa, mahaba daw ang buhok nito pero ang kanyang muka ay wala ng laman at wala ng mata. Para na nga daw po itong agnas at nagiging bungo na. Hinawakan pa nga daw po ng mahigpit si Tito Ruben ng naturang matandang babae at naramdaman daw po nila ang sobrang lamig ng kamay nito. Hinatak pa nga daw po yung damit ni Tito Ruben nung pagkakataong iyon nang nagpumiglas siya dahil sa takot.
Hanggang sa bigla-bigla na lamang daw pong parang lumaki o tumangkad ang matandang babaeng iyon at talagang malinaw daw po nilang nakita si Red na makailang ulit na nagpabali-bali ng leeg ang naturang matandang babae hanggang sa tuluyan na nga daw po itong mabali pa kanan. Pero lumilingon pa daw sa kanila ng dahan-dahan. Hanggang sa muli nga daw pong humarap sa kanila ang matanda at doon nga talaga nila napagtanto na agnas na at nagiging bungo na ang muka nito. Sisigaw na daw sana sila ng ubod lakas hanggang sa napahinto daw sila sapagkat bigla daw pong umungol ng malakas ang matandang babae. Hindi ito ungol ng sarap o ungol ng sakit. Basta't nakakahilakbot daw na ungol ito. Nang makabuelo ay nagsisisigaw daw silang magpinsan at talagang sabay na kumaripas ng takbo. Habang tumatakbo ay sabay din daw po silang lumilingon sa kanilang likuran upang tiyakin na hindi na sila masusundan. Subalit ilang hakbang na lamang ay maaabutan na naman daw sila ng matandang babae. Kahit hindi naman daw ito tumatakbo. Hanggang sa inabot nga daw po ng liwanag ng kanilang flashlight ang dulo ng daanan at sa bilis nilang tumakbo ay nakalabas daw po sila sa maisan. Para sa kanila ay napakaswerte daw po nila. Parang ikalawang buhay na nga daw po nila kung ituring ang buhay nila ngayon makaraan silang makaalpas sa maisan. Hanggang sa nakita na nga daw po nila sa bukana nito ang kanilang mga magulang. Sina lolo at lola namin. Naghihintay daw po ang mga ito sa kanila at tangan pa nga daw po nila ay ang mga sulo at lampara na maliwanag. Tuwang-tuwa pa nga daw po ang magpinsan habang kinakawayan ang kanilang mga magulang. Habol ang kanilang hininga at hindi pa nga daw po sila nakakapag-explain. Hinataw na daw po sila agad ng pamalo kung kaya't minabuti nila na sa kinabukasan na lamang daw nila ikikwento ang tunay na nangyari sa kanila sa maisan. Hanggang sa nalaman na nga ng aming lolo at lola ang nangyari kina Papa at kay Tito Ruben. Dito nga'y inamin din ng aming lolo na totoong may matandang babae na palagi daw pong nagpapakita doon. Nagsimula nga daw po ang lahat ng pagpapakita ng kaluluwa ng matandang babae nang ito daw po ay tambangan at walang awang paslangin ng 3 hindi kilalang lalaki. Walang awa daw po na pinaghahampas na makailang ulit ang ulo ng matanda. Tinanggalan pa nga daw po ito ng mga mata at pagkatapos ay iniwan na lamang ang bangkay sa maisan. Ayon pa kina lolo, napag-alaman din daw na ang pinag-ugatan nito ay ang away sa lupa. Hanggang ngayon, sabi ng aming mga lolo at lola ay hindi pa rin daw matahimik ang kaluluwa ng matandang babae. Kahit pa may ilang mga bahay na rin na nakatayo sa gawin ng maisan. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.